Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Praise the Lord. Let us all be seated, mga kapatid. Makaupo muna tayo. Okay, magandang umaga sa lahat. At katulad nung in-announce ng ating MC, mamaya ay mag-general meeting na lang tayo, church meeting na lang. After ng ating gawain, siguro maikli lang naman yon dahil dalawa lang ang ating pag-uusapan. Una, ang ating nalalapit na church anniversary ngayong June. So hopefully ay makapag-prepare pa tayo kahit isang buwan lang ito. June 9 para sa ating fellowship, para sa ating one day na anniversary fellowship. So katulad ng dati yan. Pag-usapan lang natin ng ilang details mamaya. And then ang ating church project, dahil sa maikli na ang panahon. Panahon na para ito ay ating may push at gawa natin ng paraan, ano ating pwedeng hakbang na pwedeng gawin sa tulong ng Panginoon. Alright, so dalawang bagay lang naman ang pwedeng mangyari, mga kapatid, sa buhay natin. Una, dumating na ang Panginoon. Pangalawa, kung magtatagal pa, ay maranasan natin ang kanyang paggawa sa ating buhay at sa susunod na henerasyon na ating maiwan sa lupa, sa paglilingkod. Pero ganun pa man ay nakikita natin na ang mga tanda ng panahon ay nagsasabing, Jesus is coming soon. Sabi ng awit kanina ng ating mga sisters, mawit kanina, mga singers, tayo daw ang final voice na nag-a-announce na ang Panginoon ay dumarating na. Kung kayo ay nanonood ng mga balita, siguro nababalitaan ninyo ngayon ang pinakamainit ay yung ongoing nagagera sa Gaza Strip, di ba? And last time na aking nakita, last week ay halos na control na ng Israel Defense Force ang buong Gaza hanggang doon sila sa border sa Egypt, doon sa city ng Rafah, sapagkat doon daw labas-pasok ang mga mga tulong at ang mga puwersa ng mga Hamas dahil sa border sa Egypt. At ngayon ay hindi lang sa Israel magulo, kundi pati sa ibang bansa, sa Europe at sa Amerika, dahil marami ang na-brainwash sa kaisipan na ang Israel ang kaaway at ang Israel ang nag-i-initiate ng tinatawag na genocide. So, makikita natin na kaguluhan ay nangyayari sa mga eskwelahan, sa mga universities sa Amerika. Wala tayong magagawa sa mga bagay na yan, kundi magbantay at manalangin. Yun ang sabi ng Panginoon, watch and pray. Okay, at kapag nakita natin ang mga bagay na ito, sabi ng Panginoong Hesus, look up because your redemption is near. Amen. At sabi ng prophet, ang Israel ay orasan sa ating panahon. Sa kanya o ang mga nangyayari sa Israel ay mga palatandaan kung ano ang mga bagay na susunod na gagawin ng Diyos sa sanglibutan. Alam ba ninyo na pagpasok ng year 2000, before year 2000, ay very popular ang tinatawag na dispensationalism, especially ang pre-tribulation rapture. Pero after ng year 2000 ay nagkaroon ng disillusion ng marami at inakala nila o inisip nila na baka ang pre-tribulation rapture hindi ito ang tamang pagtingin sa mga prophecy ng Bible, kundi dadaan muna sa tribulation, sa kahirapan ang church, saka magaganap ang pagbabalik ng Panginoon. And we know na mayroong second coming after ng tribulation. At so yun ang kanilang tinitingnan, at ngayon ay parami ng parami ang mga simbahan na unti-unting bumibitaw sa aral na mayroong pag-agaw sa iglesia bago ang kahirapan sa ibabaw ng lupa. Pero ayan ay dahil sa mga disillusions, dahil nga sa bumibilang ng taon,
At yan ang sabi ng Biblia. Sabi ni Pedro, marami tayong maririnig ng mga scoffers na nagsasabing, nasa na ang pagbabalik ng Panginoon? At yan ay maaaring naririnig na rin natin sa ating mga nakakausap. Nasa na ang sinasabing rapture? Ang tagal-tagal na. Diba? Ako ay 50 anyos na, mahigit. So marami sa atin dito ay 50s and 60s na. Nasana ang pangako ng Panginoon na pagbabalik. Kayo mag-alala mga kapatid, mangyayari yan. Pero mangyayari lang yan para doon sa sumasampalataya. Sa kanila na umiibig sa kaniyang pagpapakita, sabi ng Biblia. Ang sanlibutan ay walang interest sa coming of Christ. Ang kanilang interest ay ang mga bagay na panlupa. At yan ang dahilan, malalagpasan sila ng pagbabalik ng Panginoon. Subalit, ang umibig sa pagbabalik ng Panginoon ay naghahanda, amen? Nag-iingat ng kanilang mga buhay sapagkat inaasam nila na kung ano si Kristo ay maging ganun din sila sa kanyang pagparito. Amen. At ano pang isang malaking event na nangyari? Ang United Methodist Church ay bumaligtad na. Pagkatapos ng maraming panahon na pinigil nila na ang ordination or ang pag-accept ng LGBT sa kanilang hanay ng leadership at pag-acknowledge na ito ay hindi kasalanan, nag-cause pa ng division 2 years ago. Pero ngayon, inadmit na rin nila, tinanggap na rin nila sapagkat ang kanilang, apparently, ang kanilang desire ay hindi yung tumayo sa tama, kundi ma-preserve ang organization. Kasi nga naman, nag-cause na ng split at nababawasan sila ng mga membership sa United Methodist Church. Kaya ngayon, para mapigilan yon at yung mga local churches na hindi o na naniniwala na ito ay hindi kasalanan, then tinanggap na lang nila para mapigilan ang paglabas ng maraming tao. Mga kapatid, the world is falling apart. At ang mga simbahan din ay naguguluhan at nako-confuse. Naalala ko nung ako'y binata pa, sabi ng isang preacher sa ministerial meeting, pag tayo nag-aaralan ng salita ng Diyos, magkakaaway tayo. Pero pag tayo nag-aawitan, magkakasundo tayo. Sabi ng preacher, mag-awitan na lang tayo para hindi na tayo mag-away-away. Apparently, yan ay isang magandang taktika ng kaaway. Na ang mundo nadi-divide ang mga kasimbahanan ay hindi makaabot ng unity pagdating sa pag-aaralan ng salita ng Diyos. Ano ang nagiging uniting factor ng mga denominations? Praise and worship. Awitan. Diba? Pagdating sa aral, magkakaiba, pero pagdating sa awitan, dyan tayo magkakaisa. That is why maraming simbahan ngayon, ang priority nila ay awitan na lang. At hindi na aralan ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay tinuturuan niya sa kaniyang salita at habang tayo ay lumalago sa pagkilala sa Diyos, sa anak ng Diyos, ay lalo naman natin nakikita ang kahalagahan na tayo ay matuto sa kaniyang salita. Na tayo ay hindi maging ignorante sa Biblia. Maraming mga message believer na very active sa fellowship, gusto nila naroon lagi sa mga fellowship, pero walang dalang Biblia. Kung may dalang Biblia, hindi binabasa ang Biblia. At ang iba naman ay hindi lang binabasa ang Biblia, kulang na sa kaalaman sa Biblia. At inaasa na lang ang lahat ng pagkatuto mula sa mga mangangaral na tumatayo. Ano ang nagiging problema nito? Lahat ng preacher na nagtuturo, madali tayo ma-convince. Kaya marami ring mga simbahan na nade-divide mula sa pulpit dahil sa iba-ibang mga aral. Pero kapag tayo ay grounded sa Word of God, sabi ni Pablo, hindi tayo madaling matatangay ng mga iba't ibang hangin ng aral.
Bakit? Everything that we hear ay lagi nating i-filter ng salita ng Diyos. Amen. Ganyan bang inyong ginagawa, mga kapatid? Amen. So, bilang inyong magagawa, naniniwala ko na meron akong salita ng Diyos na galing sa Diyos, pero ayokong sabihin sa inyo na maniwala lang kayo, basta maniwala na lang kayo. I want you to search the Scriptures. Study the Bible, the Word of God, and humingi kayo ng confirmation sa Diyos mula sa Kanyang salita. Because that is the right thing to do. Amen. Meron pang isa, bago ako mangaral. Si Benny Hinn, kilala niyo si Benny Hinn, ay umaani ngayon ng maraming batikos dahil sa isang Baptist preacher na nag-expose sa kaniyang mga questionabling mga strategies sa ministry at gumawa ito ng 4 na oras na documentary patungkol sa kaniyang mga activity many years ago. At ngayon, siya ay nasa tinatawag na damage control mode. At nagsasalita sa public, humihingi ng sorry sa kanyang maling mga prophesying at sa kanyang mga maling teaching. Pero kailangan natin makita kung yan ay sincero, mga kapatid. The point is, marami ng mga false preachers and false anointed ones sa ating panahon. At habang tumatagal, ine-expose sila ng Diyos. At nakikilala ng mga tao ang tunay nilang kulay. No? Hindi na tayo ang kailangang mag-expose sa kanila. Mismong mga preachers, denominational preachers na ang nag-expose sa kanilang mga errors upang makita natin na hindi lahat ng mga inspirasyon na ating nakikita sa mga videos at naririnig sa lahat ng media ay galing sa Diyos. Pero merong genuine. At yun ay napakahalaga nating ma-recognize, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos na tayo ay nilagay niya sa tamang linya sa kaniyang salita. Amen? Hindi tayo nadinala ng Panginoon sa fanaticism, sapagkat walang tao tayong itinataas sa ating kalagitnaan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At ang kanyang mga servants ay instruments niya upang tayo ay dalhin sa Kanya. Isang napakagandang testimony ni John the Baptist, nung ang mga disciples niya ay nagsiselos, sinabi niya sa kanyang mga disciples, ako'y kailangang bumaba, siya ang kailangang itaas. Ginawa ko lang aking trabaho, i-introduce ang nobyo sa kanyang nobya, at ngayong sila'y nagkita na masaya na ako. Yan ang trabaho ng mga servants of God. Kami ay parang mga best man na ang trabaho ay tiyakin na ang bridegroom at ang bride ay magtagpo at hindi makialam at hindi kuhain ang role ng groom sapagkat siya ay friend of the groom lamang. Amen. Si Kristo ang ating asawa, mga kapatid. Amen. So, ang Diyos ay maluwalhati sa kanyang mga ginagawa sa ating panahon. Now, let me give you our text, mga kapatid, sa umagang ito. Ang ating pag-uusapan ay kukuhain natin pagpapatuloy ng ating series at tayo ay nasa Book of Leviticus ngayon. But let's read from the John chapter 5 para sa ating teksto. Again, John chapter 5, verse 39, and then Matthew chapter 5. Sabi rito sa verse 39, you examine the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is those very scriptures that testify about me. Now, let's read from Matthew chapter 5. Ganito naman ang sabi ng Panginoong Hesus sa iting bahagi ito ng kanyang Sermon on the Mount sa verse chapter 5, verse 17.
Sabi rito, do not presume that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. Verse 18, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke of a letter shall pass from the law until all is accomplished. Napakagandang salita, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay hindi nagbago, nang siya'y dumating sa lupa, hindi para baguhin ang kautusan, kundi para ito'y lalong i-establish. Ipakita ang truth na gusto ng Diyos maibigay sa kanyang bayan sa pamagitan ng kanyang mga kautusan. That is why sa isang awit ni Haring David, ang sabi roon, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ibig sabihin, kapag ang kautusan ng Panginoon ay naipresent ng tama at ito'y itinuro sa kaniyang tunay na layunin, ito ay nakakapag-convert. Ito ay maaaring convict ng puso ng mga tao na kilalanin ng Diyos sa kanilang buhay. At I think yan ay pinagtibay din ni Pablo sa sulat niya kay Timothy patungkol sa kautusan. The law is good, sabi niya. Kung ito'y ginagamit ng tama, ang kautusan ay mabuti. At ang kautusan ay binigay para sa mga makasalanan. So talagang kailangan ng kautusan dahil sa ang tao ay makasalanan at kailangan maipakita sa tao ang kanyang mga kasalanan o ang pagiging makasalanan niya sa harap ng Diyos. Now, sa umagang ito ay gusto kong dalhin kayo sa Book of Leviticus. Hindi natin matatapos ito ng isang pangangaral lamang. Ipapakita ko sa inyo ang outline ng Book of Leviticus. I don't know kung meron tayo dyan. So, it has 27 chapters. Ang main division ng Leviticus ay una, God's provision for sins. Ito ay from chapter 1 hanggang 10. So pwede niyong i-note yan para magkaroon kayo ng idea kung ano ang content. So tayo ay may mga pangakong binibitawan sa Panginoon. Pwede itong palagpasin ng kapwa-tao, pero hindi ito panalalagpas ng Diyos. Katulad ng ating mga pledges. Ating mga pledges, alam ninyo, pwede nating palagpasin as a church. Pero kapag tayo nangako sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ito'y sinisingil ng Panginoon.
And I don't think na kayang i-write off ng tao ang pangako natin sa Diyos. Pwede natin itong palagpasin para unawain ang mga pangangailangan at limitasyon natin. Pero God will always hold us accountable with our vows and promises. So ito ang tatlong part ng Book of Leviticus. Provision for sin, precepts for separation, promises for success. So sisikapin nating explore ang main divisions na ito ngayon at sa susunod na Sunday dahil kulang ang ating oras para ito ay kuhain lahat. Alam niyo ang original na pangalan ng book na ito ay sa Hebrew manuscript ay Wayikra. Ang salitang Wayikra or Vayikra ay ang ibig sabihin diyan, ang English niyan ay and he called. And he called and the Lord called Moses. Yun ang una kasing sentence o yun ang unang words sa book. You can go to chapter 1 verse 1. Mababasa niyo doon ang unang sentence o unang salita, and the Lord called Moses. Apparently sa Hebrew Bible, sa Hebrew Scriptures, ang writings o especially ang Torah, ang title ng bawat aklat, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay galing doon sa unang word. So, ang Genesis ay in the beginning. Okay. Ang Genesis ay hindi ito yung original na title niya, di ba? Nabanggit ko na yan sa inyo. Ganon din ang salitang Exodus. Yan ay galing na sa Greek at sa Latin. Ang Leviticus ay ganon din. Galing na rin ito sa Greek, sa Greek translation, ang Septuagint, which is Leviticon. Leviticon. So yun ang title na ginamit sa Greek at nadala na ngayon sa English as Book of Leviticus. Of course, yan ay magandang title din naman sapagkat ang title na Leviticus ay nagpapakita na ang laman ng aklat na ito is all about priestly work. Priestly work. Ang mga sacrifices, ang priesthood, at ang mga bagay na may kinalaman sa pagpapabanal sa bayan, sa sa priesthood at sa mga kapistahan na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Kaya ang mga keywords na lagi natin makikita o mababasa sa Book of Leviticus ay offering, priest or priesthood, and then atonement. Pag sinabi nating atonement, it means yung propitiation ng kasalanan. Yung atonement, ang layunin dito ay upang ang galit ng Diyos sa makasalanan ay humupa. And it is only by a sacrifice na ang galit ng Diyos sa makasalanan ay humuhupa. So kapag ang sinner ay naghandog sa Diyos, especially doon sa mga handog na ang purpose ay to make atonement, ang idea roon ay upang ang Diyos ay hindi tumingin sa kanya as a sinner at siya ay tanggapin sa kanyang paglapit sa Diyos. That is the purpose of propitiation. Isa sa pinakamahalaga dito sa Leviticus ay ang Day of Atonement. Binigyan ito ng buong chapter, sa chapter 16, kung anong gagawin ng priest, ng high priest, at kung ano ang dapat expect ng Israel on the Day of Atonement. At sa Day of Atonement, merong isang napakahalagang sacrifice na kanilang gagawin in order to make atonement. All right. So, let's begin with God's provision for sin. Ano ang provision ng Diyos para sa kasalanan?
Dito sa Leviticus ay makikita natin ang sacrifices at ang priesthood. So, they are connected. Sapagkat sino ba ang magpe-perform ng sacrifices sa tabernacle, sa sanctuary, kundi ang mga priest. So kung wala ang mga priest, ay walang magpe-perform ng sacrifices. Mag-aasikaso ng mga offerings ng Israel. So kaya ginawa ang priesthood para mayroong mag-aasikaso ng mga sacrifices and offerings sa sanktuaryo ng Diyos. But even the priest, kailangan din nila sa kanilang sarili ng sacrifices. So bago sila mag-perform ng duty para sa mga Israelite, kailangan din nila muna unahin ang kanilang sarili. Sila muna ang unang mag-present ng sacrifice para sa kanilang kasalanan. And so, naniniwala tayo na ang pwedeng magdala sa atin sa Diyos ay yung mga taong una nang nakalapit sa Diyos. Di ba? Si Jesus, bago niya ipangaral ang gospel at bago niya i-offer ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanglibutan, ano ang sabi niya sa John 17? I sanctify myself so that they may be sanctified by the word. So bago sabihin ng Panginoon, magpakabanal kayo, gawin ninyong kalooban ng Diyos, siya muna ang unang gumawa nito sa Kanya upang maging worthy siya na magdala ng salita ng Diyos. Ganon din naman tayo. Kaya nga, ang mga preachers, sila yung unang nakakaranas ng gawa ng Diyos sa buhay nila. Pagbabanal, paglilinis, pag-aayos, pagtuturo, para sila ay makapag-minister ng salita ng Diyos. At kung gusto ng church na maging effective sa pag-akay sa mga tao, then ang mga mananampalataya ay kailangang matuto rin muna sa kanilang sarili kung paanong maranasan ang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. So maganda yung testimony na ating narinig kanina sa ating brother, and let's pray na yun ay ng Diyos ay gumawa sa buhay ng pamilya na yun para sa kanilang kaligtasan. At ang salita ng Diyos ay makapasok sa kanilang tahanan. Alright, meron akong isang chart na ginawa. Dito sa Leviticus, ang mga sacrifices ay 6 na klase. There are 6 types of sacrifices. Merong tinatawag na burnt offering. Yan ay mababasa nyo sa chapter 1. Buong chapter is about burnt offering. And then merong tinatawag na grain offering or meal offering. And then ang pangatlo ay peace offering. Ang panglima, ilan ba? 1, 2, 3. Pang-apat ay sin offering at ang panglima ay guilt offering. Or sa ating King James ay trespass offering. Ang sin offering ay tinatawag ding purification offering. At ang guilt offering ay tinatawag ding trespass offering or restitution offering. Ang peace offering ay may 3 klase. Ito ay pwedeng thanksgiving offering, votive offering, which means vows, and then voluntary offering, free will offering na tinatawag. So yan ang 3 klase ng peace offering. Dito sa ating chart ay pwede nyo itong magamit. I find out na sa Leviticus ay may 2 set ng instructions about the offerings. Ang una ay para sa worshiper, kung ano ang gagawin nila, kung sila ay maghahandog ng burnt offering, grain offering, o anuman. Sa chapter 1 ay naroon ang burnt offering, ang grain offering ay nasa chapter 2. Chapter 3 naman ay peace offering, chapter 4 ay sin offering, chapter 5 ay guilt offering. So yung unang 5 chapters, it deals with sacrifices. At instruction dito sa bawat chapter ay para sa mga magdadala ng handog, ang mga worshiper. And then in chapter 6,
beginning with verse 8, ay may mga instruction ibinigay ang Diyos para sa mga priest. Kung ano ang gagawin nila kapag yung worshiper ay may dalang burnt offering, nagbigay ang Diyos ng instruction, anong trabaho, ano ang participation ng mga priest. So you can read that in chapter 6, chapter 7 ng Leviticus. Okay? So you can mark it para meron kayong reference. Anyway, kapag binasa niyo ang chapter 6 at chapter 7, makikita niyo rin naman doon kung saan nagsisimula ang mga prescription or instruction about these things. So we have 5. Okay? Meron tayong 5 types of offering dito. They have commonalities. They share some common things, but meron din silang uniqueness. At sila ay may iba-ibang pangalan sapagkat may iba-iba silang purpose. Ang ilan sa mga commonalities nila ay una, ang lahat ng mga handog ay without blemish. Walang kapintasan. Lahat ng ihahandog ay walang dungis. So kung ito ay baka, walang dungis na baka. Kung ito ay tupa, walang dungis na tupa. Kung ito ay harina, ganun din, fine flour. So yung pinakamaayos na harina ang kanilang ihahandog. Gagamitin sa handog na grain offering. So, lahat ng handog ay walang dungis. Pangalawa, lahat ng handog ay pinapatay sa harap ng Diyos. Doon sa tinatawag na doorway, entrance doon sa sanctuary, bago sila makapasok, there is a doorway, and then doon mismo sa part ng pintuan, doon pinapatay ang sacrifice. And then, ang pangatlong similarity nila ay ito, mga kapatid. Ang pumapatay sa sacrifice ay hindi pala ang priest, ang worshiper. Kaya kung ikaw ang worshiper, may dala kang handog sa Panginoon, ikaw ang gigilit ng leeg ng tupa. Kung ikaw ay babae na meron kang handog na thanksgiving offering sa Diyos dahil natapos ang iyong panganganak, then unclean ka for the next 30 days. Kung lalaki, kung babae ay 60 days kang unclean. After 60 days, magdadala ka ng offering sa Panginoon. Ikaw ang maggigilit ng leeg ng sacrifice. It's not the priest, but the worshiper. And I realize, mga kapatid, kung gaano ito kahalaga, sapagkat kung ito ay dadalhin na natin pagdating sa spiritual reality nito, ang kamatayan ng Panginoon ay nasa kamay nating lahat. Nasa kamay ng bawat makasalanan. Kaya nga sabi ng ibang awit, who killed Jesus? Nung ako'y binata pa, meron kaming awit, who killed Jesus many years ago? I killed Jesus. Tayo ang pumatay sa ating Panginoon sapagkat ang daging sanhi na kanyang kamatayan ay ang ating kasalanan. Kung sino ang guilty, siya ang mag-slaughter ng hayop. It's necessary para ipakita na every time na tayo ay nagkakasala sa harap ng Diyos, somebody pays for it. Sapagkat kung tayo ang sisingilin ng Diyos, tapos na ang buhay natin. Pero mayroong iba na nagbayad ng ating kasalanan. And that is why kailangan yung worshiper siyang unang mababasa ng dugo ng kanyang sacrifice para maipakita, you are guilty of this sin, you are the reason this animal is dead. Now, when we go to chapter 1, which is the burnt offering, so ngayon, our goal is finding Christ in the book of Leviticus.
Paano natin makita si Kristo sa Book of Leviticus? So alam na natin na si Kristo ang handog para sa ating mga kasalanan. At siya ay saserdote na tumatayo alang-alang sa atin sa harapan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. So paano natin ito makita sa Scripture? Nabasa na natin sa New Testament, pero saan kinuha ng New Testament ang mga bagay na yun? Paano nag-come up sa mga spiritual realities? Nang sumigaw si John, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Saan galing ang truth na yun? So lahat ng ating nababasang doctrinal truth sa New Testament ay may foundation sa Old Testament. In types and shadows. Kaya magandang pag-aaral dito sa Book of Leviticus. At yun din ang dahilan na ayaw kong madaliin natin because this will be the first time na ating explore ang Book of Leviticus. Although hindi na tayo bago sa mga aral about the blood of Jesus Christ, the sacrifice. Pero dito sa Book of Leviticus ay makikita natin kung paanong ito ay nagsimula, ipinakita ng Diyos in types and shadows, prefiguration. Sabi ko nga, bago pa ginanap ni Kristo ang kanyang sacrificial work, ito ay nakadetailed na sa Old Testament. Every part ng sacrifice ni Jesus ay nakadetailed na sa Old Testament. Saan yung mga handog na susunugin sa harap ng Diyos. So God gave Israel these types of offerings as a foreshadow, prefiguration ng isang sacrifice. The one sacrifice to rule all sacrifices. Kailangan ibigay ng Panginoon ito in different forms para magkaroon ng shadowing, ng foreshadowing, upang ma-appreciate natin kung gaano kaganda ang ginawa ng ating Panginoon. Okay, so I will not go into every detail, but I will give you a few things na makakatulong para makita natin at ma-appreciate natin si Kristo sa aklat ng Leviticus. Christ is in the book of Leviticus in the form of sacrifices. Una na ang burnt offering. So paano natin makita si Kristo sa burnt offering? Well, ilan sa mga bagay na ating makikita, maobserbahan sa burnt offering na yan, maglalaktaw-laktaw tayo ng verses sa chapter 1. Ang sabi ng verse 3, "If his offering is a burnt offering from the Lord, he shall offer a male without defect. He shall offer it at the doorway of the tent of meeting, so that he may be accepted before the Lord." Ang unang-unang layunin ng burnt offering is for acceptance. It is for acceptance. Para daw ang worshiper ay maka-approach sa Diyos. Now, bago yun, I found out na sa 5 sacrifices, offerings, hindi pala lahat ng dugo pinapasok doon sa tabernacle, sa sanctuary. Isang klaseng offering lang dito sa 5 ang tinatanggap. Dadalhin ang dugo sa loob. The rest ay pinapatay ang hayop at ang dugo ay pinapatulo sa tabi ng altar. Maliban sa isa. Now, ang burnt offering ay hindi iyon. Ang burnt offering ay ang purpose nito is for acceptance, so that he may be accepted before the Lord. Ito ang primary offering, ito ang unang-unang handog bago ang mga Israelite makapag-worship in different ways. First, there is a burnt offering. Now, ang burnt offering, ito ay, bago ito na-initiate sa priesthood, ito'y ginagawa na sa mga earlier times. Ginawa na ito ni Abraham, ginawa na ito ni Abel. Doon pa sa unang pagsamba na ginawa ng tao outside of Eden,
ginawa na ito ni Abel, siya yung unang naghandog ng handog na susunugin sa Diyos. So it was common practice sa mga worshiper of God. The idea is para ang worshiper ay makalapit sa Diyos. It was the first step. Alright. To be accepted. And so, pwede natin agad makita si Jesus dito sa verse 3 na ito, sapagkat pagdating sa New Testament, marami tayong talatang mababasa na nagpapakita, no man can come to the Father except through Jesus. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. In fact, sa ibang talata pa, like Ephesians chapter 2, sa pamagitan daw ni Kristo, we have access to the Father. Through Jesus Christ, we have access to the Father. Now, ano pang pangalawang purpose? Sabi ng verse 4, Leviticus 1, and he shall lay his hand on the head of the burnt offering so that it may be accepted for him to make atonement on his behalf. To make atonement on his behalf. Ang burnt offering, ang isa sa tatlo, I think, tatlo o apat na tinatawag na expiatory sacrifice. Nang ibig sabihin, ito yung hinahandog para sa kasalanan, para mahugasan ang kasalanan or mapatawad ang kasalanan. Expiatory, to make atonement on his behalf. So makikita agad natin dito na si Kristo ang burnt offering sapagkat it is through Jesus Christ na ang ating mga sala ay na-propitiate sa harap ng Diyos. Romans 3 verse 25, anong sabi doon? God publicly displayed Jesus Christ as propitiation. Siguro may isa pang magandang similarity ang mga sacrifice, mga kapatid. Ang mga sacrifice ay hindi pinapatay sa mga lihim na lugar. It is always in public. Okay. Kung ikaw ay nahihiya, lalapit ka sa Diyos, gusto mo mag-confess ng sin, pero nahihiya kang malaman ito ng mga tao, you cannot possibly do it. And that is why walang secret Christian. Sapagkat hindi ka pwede maging secret Christian because bago ka maging Kristiyano, kailangan mo munang i-acknowledge publicly na ikaw ay makasalanan. And that is why you need Jesus Christ. Kung meron sa inyo nahihiyang magpabaptize, Pastor, pwede ba gabi na lang natin gawin ang baptism, yung wala nakakita, hindi natin yan gagawin. Siguro kung tayo ay nasa disyerto, dalawa lang tayo, magpapabaptize ka, pwedeng mangyari yun, i-baptize kita, wala nang iba makakita, tayong dalawa lang. Because hindi naman natin intentionally itatago. Ang confession, ang idea ng confession ay ano? Paglalantad ng kasalanan, pag-acknowledge, paghahayag. Hindi mo na itinatago, inihahayag mo na. At kapag ang kasalanan ay nahayag, ibig sabihin, yung makasalanan ay nailalagay sa kahihiyan at sa pangangailangan ng tagapagligtas. At kapag kaya mong i-confess at i-acknowledge na ikaw ay sinner, kaya ng Panginoon na ikaw ay iligtas. Amen. Praise God. Kaya nga makikita natin ng mga believers sa Bible, na-expose ang kanilang mga kasalanan. Even ang New Testament account sa Book of Acts, makikita natin ng mga apostles, hindi nila ikinahiya ang dati nilang background na sila ay persecutor ng church, na sila ay dating mga makasalanan. Hindi nila itinago because there is no reason to hide it sapagkat alam nila ang lahat ng yun ay nahugasan na ng dugo ni Kristo. Ang lahat yun ay napatawad na sa kanila at sila ay matuwid sa harap ng Diyos. Praise God. Christ is our propitiation. Yan ang sinasabi ng Bible.
Now, balikan natin ang Leviticus 1. Sa verse 8 and 9, mababasa natin ng ganito. Ang sabi rito, Aaron's son, the priest, shall arrange the pieces with the head and the suet on the wood which is on the fire that is on the altar. Each entrails, however, and its legs he shall wash with water, and the priest shall offer all of it in smoke, or up in smoke, on the altar as a burnt offering, an offering by fire as a soothing aroma to the Lord. Ang isang nation ng burnt offering, mga kapatid, ito yung kaisa-isang offering dito sa 5 na ang handog ay completely burned up. Walang ititira. Walang kukuhain ng priest, walang ipipreserve. Ang lahat, ang buong sacrifice ay sinusunog. So that is why it's called burnt offering. Susunugin. Sa instruction dito, mababasa natin na kapag ginilitan na ng worshiper ang sacrifice, kukuhain ito ng priest, lilinisin, bibiyakin na ngayon, tapos kukuhain ng mga laman loob, at huhugasan ang laman loob, and then ang mga paa ay huhugasan din, i-chop-chop ang katawan, and then ilalatag ng maayos sa ibabaw ng altar para masunog. So, think about cremation. Pero sa cremation, hindi china-chop-chop yung katawan. Buo yun. Pero, ang sacrifice, china-chop-chop ito. Ilalatag ito ng maayos sa ibabaw ng altar na para ka magpa-barbecue. Para ka magro-roast ng karne, pero hindi ito para sa worshiper at sa priest, ito ay para sa Diyos. Ito ay handog sa Diyos, ang sabi rito, na isang mabangong amoy sa harapan ng Panginoon. And the only way na ito'y maging burnt offering ay kailangan ito ay sunugin completely. And that is why ang burnt offering, ang significance ito'y nagpapakita na si Kristo ang tanging complete sacrifice na acceptable sa Diyos. Walang tao na naghandog sa Diyos na maibibigay niya ang lahat. None of us ay kayang ibigay ang lahat sa Diyos para makalugod sa Diyos. Pero merong isa. And that is our Lord Jesus Christ. He gave up everything. At ang sabi ng ating Panginoon, walang kumuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinigay. It's a voluntary offering ng kanyang ihandog ang buong buhay niya para sa Diyos. Nung lumalaki pa lang siya, ang buong buhay niya ay dedicated sa Diyos. Nandun na siya sa bahay ng Diyos. Nung siya ay nabaptize na, iniwan niya ang family life. Tinanggihan niya ang family life. Para ano? Para i-devote ang kanyang buhay sa trabaho na ipinagagawa ng Ama. Ang sabi ng isang prophecy, I came to do your will, O God. Hindi ka na nalugod sa mga handog na susunugin. Ako'y naparito. Sa balumbo ng aklat ay nakasulat, ako'y naparito para gawin ang iyong kalooban. Only one man was able to do the complete purpose of God. The perfect will of God. Sapagkat kung merong isa sa tao na nakagawa noon, hindi na kailangan si Jesus Christ. Lahat ng mga matuwid, lahat ng mga banal sa Old Testament, sabi ng Biblia, walang matuwid na hindi nagkasala. Speaking of saints, but we have Jesus Christ, the righteous one who committed no sin. He is the complete sacrifice. Right? So that's why He is the burnt offering. He is the complete sacrifice before God. Meron pang isang gusto ko idagdag dito. Sa chapter 6,
doon sa instruction sa priest, ang sabi doon sa verse 9, command, saan yun? Command Aaron and his sons, saying, this is the law for the burnt offering. The burnt offering itself shall remain on the hearth, on the altar, all night until the morning, and the fire on the altar is to be kept burning on it. Sa Exodus, meron tayong nabasa last time na isang instruction ng Panginoon na ang mga priest, para sa maintenance ng sanctuary, mag-o-offer sila ng sacrifice, one in the morning, one in the evening. Di ba? Yung lamb, yung kordero. 2 kordero bawat araw. Imagine, isa sa umaga, and then isa sa gabi. Ano ang purpose nito? So that the fire on the altar will burn continuously. Ang apoy sa ibabaw ng altar ay maglalagablab tuloy-tuloy. Buong maghapon, maglalagablab ang apoy because there is a sacrifice. And then, by the time na maubos na ang morning sacrifice, ilalatag na ang evening sacrifice upang buong magdamag na naman ang altar ay nagliliyab. It's burning continually. Imagine that. 24 hours ay mayroong amoy sunog na umangat at pumupuno sa environment, sa paligid. Ito'y nagpapaalala sa kanila, every day, 24 hours a day, ay mayroong sacrifice that is pleasing to God. Praise God. Amen. Hindi ba napakagandang isipin yan, mga kapatid? Na ikaw busy ka sa trabaho, pero ang burnt offering ay magre-remind sa iyo, merong isa na hindi tumitigil na ang kanyang buhay ay laging handog sa Diyos para sa iyo. And that's Jesus Christ. He never stops being our intercessor. He never stops hanggang ngayon, hanggang sa ikaw ay matapos ang buhay mo. Every day, every night, Jesus will always be stand before God for your sake. Hallelujah. Tulog ka na, abala pa rin si Jesus. Inaalagaan, ang apoy ay nagliliyab para sa iyo. Nag-backslide ka, pero ang apoy ng Panginoon ay nagliliyab pa rin. That is why He is the complete sacrifice. None of us can do that. Walang pinakabanal na Kristiyano sa ibaba ng lupa na kaya niyang ihandog 24 hours sa kanyang buhay. Only Jesus can. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why hindi ako mabubuhay hiwalay kay Kristo. Hiwalay sa kanyang handog. Walang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, remind the priest, the fire shall burn. You see? Kapag wala ng handog, wala ng apoy. Ang dahilan na may apoy ay dahil may handog. So para ang apoy ay manatili, at alam niyo ang apoy na ito ay apoy galing sa Diyos. This is the fire of God. Para ang apoy ng Diyos ay hindi mamatay sa kalagitnaan ng Israel. Kailangan laging gatungan ito ng handog. Gatungan ng handog umaga at gabi. Kaya dito sa burnt offering na ito na binigay dito sa Leviticus, ganun din, pag ito'y inihandog, para ito'y manatiling nagliliyab. Kapag wala ng Israelites, let's say isang araw walang Israelite na may dalang handog sa Diyos for some reason, then ang mga priest ay may responsibility magpatay ng kordero sa umaga o kaya sa gabi. Just to keep the fire burning. Brothers and sisters, I pray ng apoy ng Panginoon na hindi mawala sa ating buhay. Alam niyo, I'm very confident ng ating Panginoon ay nakatayo on our behalf upang ang apoy ng Diyos ay manatili nagliliyab sa ating kalagitnaan. Alam niyo ba, the truth is, walang isang church sa ibaba ng lupa na kayang maglagablab ng sabay-sabay ang lahat ng mga believer sa paglilingkod sa Diyos.
There comes a time, sa isang araw, sa isang linggo, may nagbabackslide, may nanghihina, may nananamlay, dahil marami ay busy sa trabaho, busy sa pag-aaral, busy sa anumang bagay sa lupa, busy sa pagpapamilya. But alam niyo, isang maganda rito, kahit gaano karaming kabalahan sa lupa, there is at least one believer sa panahon ng iba ay nananamlay, sa iba ay abala sa mga bagay sa lupa, meron pa rin isa, dalawa, tatlo na nakaredy na handog sa Diyos. Sa panahon na sila naman ng abala, meron namang iba na sila naman ang nakadevote ang panahon sa Diyos. Bakit? It is to keep the fire burning in the church. There is Jesus Christ na ang kanyang apoy ay nilagay sa ating mga buhay. That is why kahit na may katamlayan ng ilang mga mananampalataya, the church moves on. The church continues to grow. The church continues to expand. Bakit? Because the fire is still burning. Purihin ang Diyos. Amen. I pray ng bawat isa sa atin na nakaranas ng paglalagablab ng apoy ng Panginoon. Amen. At sa araw na ito, I pray na marami sa atin ay naglalagablab para sa Panginoon. Glory to God. That is the purpose of the burnt offering. It is a complete sacrifice. It is the sacrifice that will keep the fire of God burning. Kaya mamaya aawit tayo. Thank you, Jesus, for the blood applied. Hallelujah. Grain offering. Anong purpose ng grain offering? Chapter 2. May apat na klase ng grain offering. Fine flour, harina ito. Harina na hindi niluto, just harina. Pangalawa, baked in oven. Pangatlo, baked on griddle. Pangapat, baked in a pan, made in a pan. So itong mga baked na, it is in the form of bread. Pero ang isang similarity nila, fine flour pa rin ito. Sometimes ang dadali ng worshiper ay tinapay na. Pero ito ay yari sa fine flour. Pangalawa, ito ay walang libadura. Whether baked in oven, made on griddle, made in a pan, unleavened. Na para siyang pure na harina na hindi pa niluluto at hindi pa nilagyan ng langis. And then, isa pa, nilagyan ito ng langis, of course, dahil ito ihahandog, at sinasamahan ng frankincense or incense. At syempre, kapag ito niluto na, probably walang frankincense yung tinapay, so may dalang separate na frankincense ang worshiper. And then, kung ito ay, ang grain offering ay hindi sinusunog lahat. Ang grain offering ay kukuha lang ng isang dakot ang priest, at ito ay ihahagis doon sa ibabaw ng altar para sunugin. Kung ito'y tinapay, puputol siya ng isang portion, let's say, 10 loaves ng bread. Doon sa isa, puputol siya ng isang portion, susunugin sa ibabaw. The rest of the bread ay magiging tinapay, pagkain ng mga priest. Ang grain offering ay ginagamit as replacement sa burnt offering in cases na sa mga sitwasyon na hindi possible na maghandog ng hayop sa ibabaw ng altar. In other times, ang grain offering, it goes with peace offering. Isinasama ito sa peace offering. Mamaya makikita nyo anong purpose ng peace offering. So grain offering is basically burnt offering in a different way, in a different form. It is pure, unleavened. So we have Jesus Christ, pure and undefiled. Walang kasalanan. Namatay siya sa ating mga kasalanan pero hindi siya nagkasala. Sabi ng Biblia, and the one I quoted, John 17:19, sabi ni Jesus, I sanctify myself for their sakes, so that they themselves also may be sanctified. Sa chapter 2, verse 11, mababasa niyo yan, no grain offering which you bring to the Lord shall be made with leaven. Sa verse 13, ang sabi diyan, every grain offering of yours, you will season with salt, so that the salt of the covenant of your God will not be lacking from your grain offerings. With all your offerings, you shall offer salt.
So ang salt na ito ay nagpapakita ang asin ay nagpapakita na ang tinapay ay inihandog in connection with the covenant of God between to Israel. So ito ay nasa ilalim ng tipan ng Diyos sa Israel. At ito ay nagpapakita na ang worshiper ay may tipan sa Diyos. Probably ito ay para i-differentiate ang grain offering ng Israel sa ibang mga pagan way of worship. May mga similarities kasi diyan ng ibang mga forms of worship. Ang Israel ay may tipan sa Diyos, so ang salt na yon ay nag-identify na sila ay may tipan sa Diyos na kanilang sinasamba. Kung ang asin ay nagpapalasa doon sa tinapay, then ang langis naman, ganun din ang langis, ay binibigay upang inilalagay, sabi ng verse 15, you shall then put oil on it and place incense on it. It is a grain offering. The idea is to make it pleasing to God. Ang purpose ng grain offering is basically food. Ito ay tinapay, ito ay pagkain. It is food offered to God. Merong 7 loaves of bread sa loob ng sanctuary. Yun ay tinapay na pinresent sa Diyos. At the end of the week, kinakain ng priest. It is food in the presence of God. It signifies fellowship. Merong mga offering ng first fruits na hinahandog sa Diyos at ito ay kinakain ng mga priest. So ang ganitong klase ng offering ay nagbibigay ng idea ng fellowship. Na ang the worshiper is seeking to have fellowship with God. And that's not possible without Jesus Christ. Again, no man comes to the Father except through Jesus Christ. It is through Christ that we have access to the Father. At hindi tayo makakaharap sa Diyos na may kapintasan. Alam niyo ba yon? How come tayo makaharap sa Diyos sa ganitong kalagayan na marumi, makasalanan? Sabihin na lang natin na naging maayos na ang buhay natin, of course, dahil sa salita ng Diyos. Pero ganun pa man, marami pa rin tayo nagagawa mga pagkakasala at pagkakamali sa harap ng Diyos. So there is no possibility that we can approach God in our condition. Only Jesus made it possible. By His sacrifice, tayo ay makaharap sa Diyos at makalapit sa Diyos at magkaroon ng fellowship sa Diyos. Alam niyo ba na ang tunay na fellowship ay hindi pwedeng wala ang Diyos? Pwedeng magsama ang dalawang tao, magkaibigan, mag-asawa, magkapatid, magsama sa isang lugar, pero pwede yung mangyari without God. Pero ang tunay na fellowship ay laging kasama ang Diyos. There is always God. Kaya nga, si Jesus Christ ang naging daan upang tayo ay makalapit sa Diyos at magkaroon ng pakikisama sa Diyos. It has to be without blemish. Hebrews 9 verse 14, basahin niyo yan. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. That's the only way na tayo makapaglingkod sa Diyos. Sa ilalim ng isa na walang kapintasan. Merong isang sacrifice dito, I think it's the sin offering, na ang balat ng hayop na susunugin ay tinanggal at ito ay inuuwi ng priest. Potentially, ito ay magiging bahagi ng kanyang pananamit. At ito ay nagpapakita ng righteousness ng ating Panginoon is the one that covers us before God so that we can stand righteous before Him.
Isipin niyo mabuti mga kapatid. Pagdating sa kasalanan, pantay-pantay tayo. Walang mas banal sa atin. Mula sa mga preachers, sa mga men of God, hanggang sa mga ordinary believers, tayo ay nasa same level when it comes to sin. All are sinner, all are justified by faith in Christ, and everyone needs Christ para sila ay matakpan ng dugo at makatayong matuwid sa harap ng Diyos. Whether ikaw ay nakaupo dyan o ako ay nakatayo dito, pare-pareho tayong narito sa ating posisyon dahil kay Kristo. Amen! We are covered by His blood. We are covered by His righteousness. So grain offering, ito'y nagpapakita na si Kristo na isang pleasing sacrifice sa Diyos, na sa pamagitan niya tayo ay may fellowship sa Ama. Meron tayong pakikisama sa Diyos. Nagsishare tayo, we are sharing with God in the form of this grain offering. Kaya nga, pagdating sa panahon ng iglesia sa Corinto, doon itinuro ni Pablo, ang Pasko ay si Kristo ang ating Pasko, kaya dapat ang church ay nagse-celebrate ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Ang tinapay na walang libadura ay ang salita ng Diyos. Kasi ang tinapay na walang libadura ay hindi natin pwedeng pagsalusaluhan, hiwalay kay Kristo. And that's the reason kahit na ang Biblia ay bukas na aklat, ang riches, ang kayamanan ng salita ng Diyos, hindi ito basta-basta nakukuha ng tao. Kailangan muna ang tao ay dumaan sa programa ng Diyos, paano siya magiging matuwid sa harap ng Diyos. Kapag siya ay nakapasok sa ganoong paraan, sa ganoong daan, then ang Diyos na mismo ang nagbubukas ng kayamanan ng kanyang salita. Diyan yung mararanasan ang napakasarap na fellowship sa Diyos. Through His Word. Through His Word. Anyway, marami akong pwedeng sabihin tungkol sa bagay niyan, pero ibibigay ko sa inyo sa ibang panahon. Pangatlo, peace offering. Ang peace offering ay galing sa isang baka, o kaya naman ay tupa or kambing. Ang peace offering ay nagpapakita din ng fellowship. Ang sabi dito basahin natin ng ilang talata. Ang peace offering ay nagpapakita na ang tao ay nagdi-desire ng fellowship sa Diyos. It is in three forms. Thanksgiving. Basahin natin ang chapter 3. Sabi rito sa chapter 3 verse Okay. Meron ako hinahanap na verse. I think wala sa chapter 3. Pero kung wala doon, it is in chapter 7. Tama ba? Yeah, sa chapter 7. Let's read from verse 12. Sabi diyan, verse 11, now this is the law of the sacrifice of peace offerings which shall be presented to the Lord. If he offers it by way of thanksgiving, so yan ang isang klase ng peace offering, then along with the sacrifice of thanksgiving, he shall offer unleavened bread, unleavened cakes mixed with oil, and unleavened wafers spread with oil, and cakes of well-stirred fine flour mixed with oil. With the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving, he shall present his offering with cakes of leavened bread. So there merong unleavened bread, and then meron ding leavened bread. Kapag ito ay kasama dito sa tinatawag na peace offering, thanksgiving. Verse 14, of this, he shall present one of every offering
as a contribution to the Lord, it shall belong to the priest who sprinkles the blood of the peace offerings. Now, as for the flesh of the sacrifice of his thanksgiving, peace offering, it shall be eaten on the day of his offering. He shall not leave any of it over until the morning. If the sacrifice of his offering is a vow or a voluntary offering, it shall be eaten on the day that he offers the sacrifice, and on the next day, what is left of it may be eaten. But what is left over from the flesh of the sacrifice on the third day shall be burned with fire. So here's the kind of peace offering: thanksgiving, vow, voluntary. Ibig sabihin, ang peace offering ay mga handog ng mga Israelite kapag mayroon silang isang bagay na gustong ipagpasalamat sa Diyos. Nag-birthday ka, nag-anniversary kayo, gumaling sa karamdaman, nag-graduate sa school. Kung yan ay pinag-pray ninyo at in-acknowledge na galing sa Diyos, what do? Bring a peace offering to God in the form of thanksgiving. Kung ikaw ay may pinangako sa Diyos at sinabi mo, Panginoon, kapag gumaling ang aking anak sa darating na Sunday, ay magpapatuto ako at ikaw ay aking pasasalamatan. That is a vow. Kailangan mo yang ibigay sa Diyos. Meron kang pinag-pray na kapag nagawa mo o kapag nangyari ang bagay na ito, Panginoon, tutulong ako sa pagpapatayo ng church building, magko-contribute ako ng certain amount. That is a vow. So it becomes a peace offering to God para tuparin mo ang iyong pangako. Or a voluntary offering is anything na pwede mong pagpasyahan on that, para bang impromptu na sa oras na ito, you are so blessed with God na, Panginoon, gusto kong ibigay sa iyo ang ganitong bagay para sa gawain. Right there at the moment, na walang nagpilit sa iyo at walang kondisyon, mula sa kagalakan ng iyong puso, ay voluntary mong ibinibigay ang isang bagay sa Diyos. That is a voluntary peace offering. So ito ay provision ng Diyos para sa sino man sa mga tao ng Diyos na nagagalak o may ipinagpapasalamat na kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay at hindi sila obligado o hindi sila nire-require ng priesthood, pero sa kanilang sarili ay nagagalak silang gawin sa Diyos. Ngayon, patunayan natin ang Diyos ba'y mabuti, mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti. Kung naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, paapawin natin ang mga handog sa Diyos. In the form of song offering, thanks, testimonies, o anumang mga bagay na pwede mong ihandog sa Diyos, sapagkat ang peace offering, ang isang portion ng peace offering ay laging binibigay sa priesthood para maging pagkain nila. At, in fact, ang Thanksgiving offering dito ay pinagsasaluhan nila. Right there. Sa araw na ang isang Israelite maghandog ng peace offering, humarap sila sa priest, meron silang peace offering, and then ang isang portion inilagay sa altar, sinunog, and then the rest of it ay kanilang kakainin on the same day. Ang voluntary offering ay pwedeng umabot hanggang kinabukasan, but no farther than on the third day. Hanggang kinabukasan lang. On the third day, sinusunog na siya. The idea of peace offering is fellowship with God, communion with God, and with the priesthood. Ito ay pag-share ng mga gawa ng Diyos sa buhay ng Israelite, sa Diyos at sa priesthood. Sino sa inyo nakaranas ng maghandog sa Diyos ng peace offering because of what God has done to your lives? That's the reason ang pinakabising bahagi ng templo, ng sanctuary, ay ang altar.
Right? Sapagkat doon sa altar, buong maghapon, 24 hours a day, mayroong burnt offering. Maliban sa burnt offering, ay mayroong mga peace offering na dumarating. Mayroong mga grain offering na dumarating. Any time of the day, ang mga Israelites ay pwedeng dumating in droves or in families or individually para magdala ng sacrifice sa Panginoon as peace offering and everything. Because God has been good to them. Now, yan ay ginagawa natin mga kapatid sapagkat ang dahilan na tayo ay may kapayapaan sa Diyos ay si Jesus Christ. Romans chapter 5 verse 1, ang sabi doon, we have peace with God because we have been justified through faith. Ang unang-una at pinakamalaking dahilan na dapat tayo magpasalamat sa Diyos ay yung pag-aring matuwid sa atin ng Diyos. Kung wala kang makitang dahilan, Panginoon, wala pa akong bagong bagay, wala akong bagong regalo, dumaan ang birthday ko, wala nagregalo sa akin, pero pwede pa rin ako magpasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat wala man ako ng mga bagay sa lupa, may isang ginawa ka sa buhay ko. I have been justified by faith in Jesus. You still have a peace offering to bring. Thank the Lord. Minsan tayo, masarap tayo, blessed na blessed tayo sa mga salitang ipinangaral, pero hindi man lang natin maalalang mag-appreciate sa mga servants of God. Kahit yung kamayan mo lang, brother, salamat sa iyong pinangaral, talagang ako'y napagpala, or may tinuro ang Panginoon sa akin ngayong gabi, salamat sa Bible study na iyong ginawa. That's a peace offering from God. Imagine kung ang lahat ng mga mananampalataya ay very thankful sa Diyos. Ang church ay punong-puno ng peace offerings para sa Panginoon. Baka ang MC na magsasabi, mga kapatid, yung susunod na 10 patotoo, next Sunday na. Sobrang dami, umaapaw tayo sa mga offering at handog sa Diyos. Hindi ba napakaganda na? Ngayon, kung maraming ginawa ang Diyos sa inyo, gawin natin yan sa anniversary ng church. Sa ating afternoon service, walang preacher. Pero lahat ay may opportunity para magpasalamat sa Diyos. Patunayan natin sa Panginoon na talagang siya ay mabuti. At ating bilangin ang lahat ng kanyang mga ginawa sa ating buhay. Ating ihayag ang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga gawa niya sa ating buhay. And that is all possible, made possible through Jesus Christ, our Lord. Because of Christ, we have peace with God. 1 John chapter 1, idagdag ko lang. Sabi ng verse 3, what we have seen and heard, we proclaim to you, sabi ni John, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. These things we write so that our joy may be made complete. Alam niyo dito sa talata na ito, tatlong partido ang involved. Yung kinakausap ni John, ang Diyos, through Jesus Christ, at si John na nagre-represent sa mga apostles na nagdala ng gospel sa mga believers, sa mga tao. So merong tatlong partido sa fellowship. Ang Diyos, na siyang source ng buhay, na siyang source ng salita ng buhay, yung pinagdalhan ng salita, yung mga believer, yung mga taong tumanggap ng salita, at yung nagdala ng salita ng Diyos sa buhay nila. Yan ang fellowship. Hindi ka pwedeng mag-fellowship na ang preacher lang at kayo, wala ang Diyos. Hindi rin pwedeng mangyari na ang Diyos lang at ikaw. Wala ang mga servants of God. Ang fellowship na ito ay naging possible sapagkat ang Diyos may salita, mayroon siyang servant na ginamit, at may mga taong tumanggap ng kanyang salita. Then, sabi ni Pablo, sabi ni John, we have fellowship with God. Our fellowship is with the Father and with His Son.
And these things we write to you so that our joy, kaninong kagalakan? Kagalakan ng mga preachers, so that our joy may be made complete. Kagalakan ng mga servants of God na makita na mga tao ay nakikipag-fellowship sa Diyos kung saan nanggaling ang salita ng buhay na kanilang tinanggap. That is fellowship. Lagi kong sinasabi sa inyo noon, ang gawain ng Diyos, anumang gawain ay hindi tunay na gawain ng Diyos. Kung meron lang awitan, meron lang kainan, pero walang salita ng Diyos. There must always be the Word of God. Meron kang birthday party, laging may salita ng Diyos. Kahit gaano kasarap yan, kung walang Word of God, then yan ay ginawa lang natin sa laman. Sapagkat hindi man lang naalala ang Diyos. O kung minsan, hinihingi lang ang blessing ng Diyos, pero ayaw i-involve ang Diyos. Kristiyano na, pero ang birthday party ay parang birthday party ng unbeliever. Nag-pray nga, pero ang activities ay worldly. Wala ang Diyos. Pero ang tunay na fellowship ng mga mananampalataya is always around the Word of God. Whether it's birthday, it's anniversary, ano man yan, laging may salita ng Diyos, higit sa lahat na ating pinagsasaluhan. Because our fellowship is first of all with God before it is with everyone. Ganun kahalaga ang peace offering ng ating Panginoong Hesus. Pang-apat is the sin offering. Now, ito ang isa sa pinakamahalaga. The sin offering. This is the only offering na ang dugo ay dinadala sa loob ng sanctuary. The other offerings, winiwisik sa altar, tapos ang pinapatulo sa, ibinubuhos sa side ng altar. But this offering, ang isang portion ng blood ng sin offering, dadalhin ng priest. Sa harap ng veil, sa ibabaw ng golden altar, iwiwisik 7 times ang dugo. And this sin offering, this is the same offering na dinadala ng high priest on the Day of Atonement. Papasok ang priest, dala ang blood, iwiwisik niya sa harap ng veil, and then papasok siya sa likod ng veil, sa ibabaw ng Ark of the Covenant, sa mercy seat, iwiwisik niya 7 times ang dugo ng sin offering. So this is the sin offering na dala ng high priest on the day of Pentecost. Ano ang purpose ng sin offering? Sa Leviticus 4, mababasa natin na ito ay para sa mga kasalanang nagawa unintentionally. You can read that in verse 2. If a person sins unintentionally in any of the things which the Lord has commanded to be done, which the Lord has commanded not to be done, and commit any of them. Kung meron daw inutos ang Diyos na huwag gawin, pero ginawa unintentionally. So first of all, ito ay para sa mga unintentional sins na nakumit. Pangalawa, ang sin offering ay bihira itong ginagawa ng individual. Ang unang prescription dito, ito ay para sa bayan, ito ay para sa mga priest. Verse 3, if the anointed priest sins, so as to bring guilt on the people. And then sa verse, where is that verse? Verse 13, if the entire congregation of Israel does wrong unintentionally, and the matter escapes the notice of the assembly, and they commit any of the things which the Lord has commanded not to be done, and they become guilty. So it is a national sin. Kasalanan ng buong bayan ng Israel. Verse 22, when a leader
sins unintentionally does any of the things which the Lord has commanded not to do. And he becomes guilty. So kapag may head of the families na nag-commit ng kasalanan. And then verse 27, if any one of the common people sins unintentionally by doing any of the things which the Lord has commanded not to be done and becomes guilty. Okay? So, ang sin offering ay inihahandog ito when a sin is committed. Specific sins yan na na-commit unintentionally, na hindi sinasadya. There is no place sa sacrifices and offerings, there is no place para sa intentional sin. Ang kasalanang sinadya ay may judgment lagi yan sa Diyos. Unintentional sin. And then, later on ay na-realize na ito pala'y mali. Then, either ang priest or ang head of the families or individual ay pwedeng mag-present sa Diyos ng sin offering. Pagdating sa Day of Atonement, it's the whole congregation. The whole congregation at ang nagre-represent sa kanila ay ang high priest. Ihahandog sa Diyos ang isang sin offering para sa mga kasalanang nagawa nila na maaaring hindi nila na-recall o hindi nila na-identify sa loob ng isang taong lumipas. Bago magsimula ang bagong taon, on the Day of Atonement, they offer a sin offering. Kita niyo? So yan ang significance niyan. Ano pa? Gaya ng sabi ko, ang dugo ay dinadala sa altar, sa loob ng sanctuary. You can read that in verse 5 hanggang verse 7. Markahan nyo na lang. Specifically dyan sa verse 5, the blood of the bull is brought in to the tent of meeting. Ini-sprinkle sa harap ng kortina, ng tabing, sa harap ng sa sanctuaryo, sa loob ng sanctuaryo. Now, ano ang significance nito, mga kapatid? Paano ipinapakita si Kristo dito? Itong sin offering dito sa chapter 4, ito ang prefiguration ng sacrifice ni Jesus Christ sa krus. Ito actually yung laging nakikita natin sa New Testament na foreshadow ng reality na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, and every time na ang isang tao ay nahulog sa kasalanan, lagi siyang mag-acknowledge ng kasalanan at magko-confess under the blood of the sacrifice. That is the sin offering. Mula doon sa altar, mula sa krus, Jesus died for the sin of the world. Okay? Saan natin mabasa yun? 1 John chapter 2, verse 1 and 2. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, kung ang sino man ay magkasala, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So this is the sin offering of the sinner for a specific sin na kanyang nagawa. Para sa bayan, in general, anumang kasalanan na kanilang nagawa, and then para sa mga individual, kung merong specific sin na nagawa nila unintentionally at gusto nilang itama ang kanilang buhay sa harap ng Diyos, there is the sin offering. And that is why ito ang isa sa pinakamagandang representation ni Kristo sa New Testament. Na kapag tayo ay nag-commit ng kasalanan, hindi lang nung tayo ay nagsuko ng buhay sa Diyos, kundi hanggang ngayon na tayo ay Kristiyano na,
kung tayo man sakaling makapag-commit ng kasalanan, si Kristo ay available para sa ating mga kasalanan. Okay? Hindi lang tayo pinatawad ng minsan. Ngayon ay pwede ulit tayong patawarin specifically for that sin na ating nakumit. Kaya sabi ni John, if anyone sins, meron tayong tagapamagitan sa Ama, ang matuwid na si Jesucristo. Siya yung pampalubag sa ating mga sala. At kahit hindi lang sa atin, kundi para maging sa buong sanglibutan. Ang isa sa napakaganda rito sa sin offering ay ito, mga kapatid. Anyone can bring a sin offering kung meron siya nagawang kasalanan. And that is why ang provision ng Diyos dito, mabasa niyo sa chapter 4 ng Leviticus, ay maraming klase ng handog na pwedeng i-offer sa Diyos as sin offering. Sa mga saserdote, pwede silang maghandog ng baka. Now, ang baka ay isang malaking handog yan. Kahit naman hanggang ngayon sino sa inyong magdodonate ng baka para sa ating anniversary? Malaki handog yan. Magkano ang presyo ng baka? Sabihin na natin 50,000. Not everyone of Israel can afford that kind of offering. Kaya, pwedeng ang handog ay mas maliit. Tupa o kaya ay kambing. At kapag talagang kulang pa rin, hindi pa rin ma-afford, ay pwede pa rin maghandog ng mas mababa. You see? Dito ipinapakita na ang kapatawaran sa kasalanan ay available sa lahat ng tao. Sa mayaman, sa mahirap, sa medyo malinis at sa pinakamarumi. Everyone can bring their sin offering to God. Hallelujah! At hindi tayo kailangan magpresyo ng mas malaki o mas mura. Isa lang ang presyo, si Jesus Christ, ang value. Ang kanyang handog ay para sa mayaman, para sa mahirap, para sa may pera, wala. Kaya walang sinner na pwede magsabi, hindi na ako makalapit sa Diyos. Ang dami ko ng kasalanan. Isa lang ang katapat niyan, ang handog ni Kristo. Ang maraming kasalanan at ang marami at kaunti ang kasalanan, isang handog lang ay ayos na ang Diyos. Kapag si Kristo na ang iyong itinaas, Ama, o aming Diyos, I'm a sinner, forgive me. Kinikilala ko si Kristo ay namatay para sa aking kasalanan. At ang sabi ng Biblia, He will be forgiven. Oh my. The idea na ibinigay ng Diyos ang offerings na ito ay nagpapakita na gustong-gusto ng Diyos magpatawad ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na magtanim ng kasalanan. Ang gusto niya, ang tao'y maging maayos sa kanyang harapan. Praise God. Alright. Anong sabi ng Hebrews chapter 13? Verse 11. Now, ito isa pang magandang bagay sa sin offering. Bago natin basahin yan, may isa pang unique dito sa sin offering, mga kapatid. Ang sin offering, walang kinakain. Lahat ay susunugin din, pero hindi sa altar. Ang kanyang mga innards, laman loob, ay kukuhain, huhugasan at ilalagay sa altar, sa altar of burnt offerings. Susunugin yan kasama ng burnt offering. And then, ang katawan ay i-chop-chop at ito ay ilalabas sa kampo ng Israel. Ilalayo ito. Doon sa isang malayong lugar kung saan tinatapon ang mga basura, doon sa kung saan dinidispose ang mga abo, at doon susunugin siya. Okay. Now, ang dugo ng sin offering ay ibinubuhos lang dito yun. Never itong pinapasok. Pinapasok ito doon sa loob, but the rest ay tinatapon sa tabi ng altar. At kapag ganito ang handog, ibig sabihin sa sin offering, and then ang handog ay kailangang ilabas
ang priest ay maghuhubad siya ng kanyang ng kanyang garment. Kailangan niyang magbihis ng ordinary garment dahil ang kanyang priestly garment sa loob ng sanctuary. Lalabas siya, maghuhubad siya muna noon, at siya'y lalabas, dadali niya ang sacrifice doon sa malayong lugar, saka susunugin. Now, that is our Lord Jesus Christ. Sa paanong paraan? Siya yung pinadala ng Diyos para sa kanyang bayan. Sabi ng John 1, He came to His own, but His own did not receive Him. He was rejected. Alam niyo ba sa Hebrews 13, ganito ang sabi. Let's just read this. Sabi ng verse 11, For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as an offering for sin are burned outside the camp. So ito yung sin offering. Therefore, Jesus also suffered outside the gates, that He might sanctify the people through His own blood. So then, let us go out to Him outside the camp, bearing His reproach. Alam niyo ba na ang Calvary, yung tinatawag na the place of skull, because that is the meaning of Calvario, the place of skull, ito ay isang burol outside ng walls ng Jerusalem. Wala ito sa loob. Ito ay nasa labas because ito ay isang lugar na marumi na kung saan maraming pinapako ng mga makasalanan at si Jesus ay doon ipinako. At yun ay upang matupad ang isang foreshadowing na ang sin offering ay sinusunog sa labas ng kampamento. Bakit kailangan isunugin ito sa labas? Bakit kailangan si Kristo ay mamatay doon sa labas ng gates, ng walls ng Jerusalem upang ipakita na ang kanyang kamatayan ay hindi exclusive sa mga Hudyo? Para rin ito sa mga Gentiles. Para rin ito sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo, sundan natin si Kristo sa labas ng kampo. Sabi niya sa mga Hebrew believers, huwag na tayong manatili sa kampo ng Judaism. Sumunod tayo kung nasaan ang Panginoon. Inilalabas tayo sa religion, sa Judaism na yan, upang tayo ay mabuhay at maglingkod ng malaya as believers sa bagong tipan. Sundan natin si Kristo sa labas ng kampo. Doon sa kamatayan ni Kristo ay walang Hudyo, walang Griego, walang mayaman, mahirap, walang alipin at walang laya. Ang lahat ay isa sa Panginoon. Amen? Tayo ay haharap kay Kristo na walang discrimination. Na puti o dilaw o itim o anumang lahi sa lupa, isa lang ang tingin ng Panginoon sa ating lahat, sinners who need a Savior. Sinners in need of a Savior. That's why Jesus died outside the camp. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang ating sin offering na ito ay para sa lahat ng sinners. Walang i-discriminate ang Diyos. Sabi ng Biblia, gaano man karami ang lumapit sa akin, sa anumang paraan na hindi ko sila itataboy. Hindi ko sila itataboy. Kaya, sundan natin siya sa labas ng kampamento. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon ay nakatayo sa ilalim ng sacrifice ni Jesus Christ, wala nang discrimination dyan, na ikaw ay mayaman o mahirap, na ikaw ay lahi, ganitong lahi at iba ay lahi, ibang lahi. We are one in Christ. We are identified as saints. Amen? Sa mga banal na nasa Angono, sa mga banal na nasa Rizal, sa mga banal na nasa Maynila, we are identified as saints. Thank God. Guilt offering. Tapusin ko na. Paabot pa tayo sana sa priesthood, pero hindi na natin naabutin ngayon. Panlima na lang, guilt offering. Para saan ang guilt offering?
Ang guilt offering ay tinatawag din na trespass offering. Ito naman ay para sa mga offenses na nangangailangan ng restitution or debt payment. So mabasa niyo yan sa chapter 5 ng Leviticus, verse 16, and then chapter 6, verse 4 and 5. Kapag ang sino man sa Israel ay nag-commit ng isang kasalanan, isang offense, laban sa kanyang kapwa o kahit sa Panginoon, sa templo, at ito'y kailangan niyang ibalik sa Diyos o ibalik sa kanyang kapwa. Naalala niyo si Zacchaeus nung dinalaw ng Panginoon sa kanyang bahay? Anong sabi ni Zacchaeus pagkatapos mangaral ni Jesus? Panginoon, narito ang lahat ng aking anuman ang aking mga nakulimbat sa aking business ay ibabalik ko sa mga Israelites ng ika-4 na ulit. Yun ang restitution. At sabi ng Panginoon, sa araw na ito ay dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Sapagkat si Zacchaeus ay isa rin sa mga anak ni Abraham sa pananampalataya. You see? So yun yung mga offenses na nangangailangan ng restitution. May dala ka pa ring sacrifice, may similarity sa sin offering tsaka sa peace offering yan. At may dala ka pa ring sacrifice and then merong pagbabayad. May na-offend kang kapatid, huwag ka lang mag-sorry. Sa atin, uso lang kasi yung sorry na lang, di ba? Nagkasamaan na tayo ng loob, dinaan na lang sa sorry. Ang Panginoon ay nagbigay ng kautusan na kapag meron tayong offense na nagawa sa kapatid, ay hindi lang tayo magbigay ng offering sa Diyos as a guilt offering, trespass offering, kundi meron ka ring restitution sa iyong kapwa. Sabi ng isang preacher na nag-expose kay Benny Hinn, nagsusorry yung preacher, nagsusorry si Benny Hinn sa kanyang mga false prophecies at sa kanyang mga declaration na gumaling na yung mga tao, pero hindi naman talaga gumaling. Sapagkat tao lang daw siya nagkakamali, lahat daw tayo nagkakamali. Sabi niya, hindi naman totoo ang kanyang pagsisisi. Lalo na yung kanyang mga nagsorry siya doon sa kanyang mga panawagan na pag kayo nag-donate ng $1,000, pagpapalain kayo ng Diyos. At inamin niya na ito hindi naman talaga biblical at ito ay nakaka-grieve sa Espiritu ng Diyos. Kaya one time, tinalikuran na niya tapos inulit na lang. Kung siya ay totoong nagsisisi, sabi nung nag-expose sa kanya, ibalik niya yung kanyang mga kinuha. Ay, imagine mo kung ibabalik niya sa mga tao yun. Alam niyo kung gaano kayaman ang family ng Benny Hinn sa height ng kanilang ministry? Kasi later on, ngayon, marami siyang mga relatives na humiwalay na sa kanya. Pero itong mga relatives ang nag-expose. Sila ay merong sariling jet, sumasakay ng jet papuntang Dubai, at saan sila nag-i-stay? 7-star hotel. Bawat isa may sariling kwarto na ang presyo ay $10,000 a night. Ilang tao sila sa kanilang team? Kung sabihin natin 10 tao, $10,000 a night. That is $100,000 every night. Labas pa ang pagkain, labas pa ang fuel ng eroplano. Ganon kalaki ang pera nila. Imagine kung ito ibabalik niya sa mga taong kinuhaan. Kaya sabi ng Biblia, ang tunay na guilt offering, may restitution. Amen. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating offense sa ating kapwa. Sabi ni Pablo, huwag tayo maglagay ng offense sa kanino man. Lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. At kung sakaling tayo nagkaroon ng offense, mag-aral tayo magkaroon ng restitution. Magkaroon tayo ng paraan para magbigay ng pag-expression ng ating desire na maayos ang relasyon. Don't just say sorry tapos hindi na tayo nagkakamayan. See? Now, ito yung utos ng Diyos, ha? Ito yung utos ng Diyos. Now, I know, naniniwala ko, na walang isa man sa atin na kayang magbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. And that is why,
Si Kristo ang guilt offering natin. Si Kristo ang kabayaran ng ating offenses. Hindi lang tayo basta nagkasala sa Diyos. Ang kasalanan na yan is an offense, nang ibig sabihin, may isang bagay na nagawa ka sa Diyos na hindi lang nangangailangang mapatawad, kundi maibalik sa Diyos. At wala tayong maibabalik sa Diyos. Kaya nga, anong sabi ng ating awit? Jesus paid the debt that I could not pay. He paid the debt. Siya ang nagbayad ng lahat ng ating pagkakautang. And that is why sabi ng Biblia, magpatawad kayo sa isa't isa, gaya naman ni Kristo, gaya naman ng Diyos na pinatawad tayo alang-alang kay Kristo. Bakit? Pinatawad tayo ng Diyos alang-alang kay Kristo dahil si Kristo ang nagbayad ng ating offense. Si Kristo ang nagbayad. May isang dinis-fellowship sa ating gawain na gustong bumalik at gusto mag-fellowship sa ibang church. Pero ayaw man lang niya mag-express ng pagsisisi at pag-acknowledge na mali ang kanyang ginawa. Sabi ko sa kanya, hindi ako papayag na maka-fellowship ka ng ibang kapatiran at ka-fellowship din namin sila. Na hindi mo ina-acknowledge ang iyong offense sa gawain natin. Buti pa yung asawa niya, willing na at humingi na ng tawad. Pero yung lalaki, talagang nanindigan. Hindi niya kayang ibabang kanyang sarili, humingi ng tawad. Pero gusto niyang bumalik sa fellowship sa Diyos. Hindi na nga natin hinihingian ng anumang kabayaran sa mga offenses. I-acknowledge lang ang pagkakamali. May offense na ginawa sa kapatiran. Hindi na nga natin sinasabing, bayaran mo yung mga kapatiran na nagawa nyo ng mali. Magkaroon man lang kayo ng restitution, kaunting pampalubag-loob sa na-offend na pamilya. Hindi na nga natin sinisigil ng ganun. I-acknowledge lang ang pagkakamali. Sige, kaya sabi nila si Pastor, di marunong magpatawad. Tanda natin, lahat tayo ay obligado magpatawad dahil si Kristo nga nagpatawad. Pero kailangan may mga bagay na ating ginagawa na kailangan nating ayusin bago matanggap at may balik sa fellowship. That is the guilt offering, mga kapatid. Let me read a few verses and then we will close. Colossians 2 verse 13. When you were dead in your wrongdoings and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our wrongdoings, that's trespasses. Verse 14, having canceled the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. So yung debt of offenses, certificate of debt, yung katibayan ng ating mga pagkakautang sa Diyos, yun yung mga violations natin sa mga utos ng Diyos. Kinansel lahat ni Kristo when He paid the debt. He paid the ransom. The ransom is His life. Binayaran niya sa krus ng kanyang buhay. At nang siya'y namatay, na-cancel ang lahat ng ating utang sa Diyos. Praise be to God. That's why the worst of sinners can begin again a new life in Christ. Kahit gaano karaming napatay mo, kung ikaw ay naging member ng death squad, ng kung sino man at marami kang pinatay, utos ng iyong pinuno, all your sins are canceled, paid by the blood of Jesus. Ganun kayaman, ganun kabisa ang dugo ni Kristo. Kung ito'y kaya ng gawin ng Panginoon sa pinakamarumi, pinakamasama, kaya itong gawin ng Diyos sa inyong mga buhay ngayon. I'm sure marami nang gawa ang Diyos sa inyo at hindi naging ganun karumi ang inyong buhay. Nevertheless, we're all sinners. But ang ibig sabihin nito ay we can come to God.
through Jesus Christ. He paid your debt. Alam niyo kayo mga anak, marami kayong utang sa inyong mga nanay. Hindi yan binibilan ng inyong magulang. Kaya huwag niyo kalimutan magpasalamat sa inyong nanay ngayon. Mamaya. Huwag ngayon, mamaya. Don't forget to thank them. Kung kaya niyo magbayad, magbayad kayo. Pero kung hindi man, pasalamatan niyo sila sa pamagitan ni Kristo. Sa ilalim ng dugo ni Kristo. Ang ating mga pagkukulang, binayaran ng ating Panginoon. Nang si Jesus Christ ay sumigaw sa krus, it is finished. What does that mean? All offenses are paid. All debts are canceled. All sinner can come to God through Jesus Christ. There is no sin na hindi kayang mahugasan ng dugo. There is no offense na hindi kayang ma-reconcile sa Diyos by one sacrifice. It is finished. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Tumay tayong lahat. So let's conclude this part. So sa burnt offering, si Kristo ang complete sacrifice. Sa grain offering, si Kristo ang perfect sacrifice that reconciles us to God. Sa peace offering, si Kristo ang ating kapayapaan. Christ is our peace and our fellowship with God. Sa sin offering, Christ is our propitiation before God. At sa guilt offering, Christ is our ransom. Purihin ang Panginoon. At ngayon, hindi na tayo kailangang maghandog ng burnt, grain, peace, sin offering, guilt offering. Isa lang. Lumapit tayo sa Diyos. Every time, lumapit tayo sa Diyos through Jesus Christ. Ngayon, napatawad ang iyong kasalanan. Tapos na ang sin offering sa buhay mo. Lumalakad kang maayos sa Panginoon. Kung may offense kang nagawa sa isang pagkakataon, ganun pa rin. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. On other days, na ikaw ay maayos ang iyong buhay Kristiyano, meron ka pa rin dapat ihandog sa Panginoon. Your peace offering. Take time to have fellowship with God. Enjoy the fellowship of the people of God. Bring your offerings to the Lord. At kung gusto mo maayos ang iyong relasyon sa iyong mga kapatid kay Kristo, kung meron tayong nagawang offenses, make it right. Talk to your sister. Talk to your brother. Be reconciled. Sapagat si Kristo ang ating kapayapaan. At tayo lalakad sa kapayapaan na yan. Huwag lang tayo masiyahan. We have peace with God dahil napatawad ng ating mga sala. Extend natin ang kapayapaan ni Kristo sa maayos na relasyon sa mga kapwa natin mananampalataya. Na hindi tayo nag-iiwasan, nag-iirapan, nag-iisnaban, kundi tayo ay merong bukas na palad, bukas na mukha na makifellowship sa bawat isa. Hindi tayo nagkakahiyaan. Kung meron tayong offenses na nakaraan, pag-aralan nating kalimutan at ibalik ang maayos na pakikitungo sa kapatid kay Kristo. Extend natin ang kapayapaan ni Kristo. Amen? Sa ating mga kapwa Kristiyano. Oh, anong sarap ng buhay sa ating Panginoong Hesus. Anong sarap ng isang buhay ng isang Kristiyano. Anong inam ang buhay na ito. Malinis, mapayapa, maginhawa. Walang guilty conscience sapagkat lahat ng iyong offenses may nagbayad na. So you can make it right with your brother and with your sister. As well as with God.